Blessed Sunday, mga kapatid. Lalo na yung mga nasa Facebook Live natin. Isang mapagpalang linggo. Ganon din sana sa mga ating kapatiran na hindi nakadalo dahil sa masamang panahon. Mag-ingat po kayo. Sana ay pagpalain kayo ng Panginoon. So ngayong linggo ay aking tatalakayin ang mga nangyayari sa ating buhay gaya ng pagbabago sa ating mundo. Ang aking sermon ngayong linggo ay bibigyan ko ng pamagat na In Changing Times, God's Word will never change. Kaya po ang ating main verse ay nasa Malakias tayo, Malakias 3 verse 6, no? Kung saan sabi dito, For I am the Lord, do not change, no? Therefore, you, sons of Jacob, are not consumed. Sabi ka, no? So, take note that our God, Yahweh, Elohim, whatever, is a sovereign God. Ibig sabihin, if He is a sovereign God, He owns everything. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng nilalang ay pag-aari niya. Kaya, tandaan natin na walang ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. And because Jesus is God, we can have a parallel with that. Na nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na I am the Alpha and the Omega. Ganun po yun, no? So, He is the Alpha and the Omega. Our God is the Alpha and the Omega, no? Walang katapusan, no? Walang hangganan. Siya yung ating Diyos na sovereign. And because of that, marami nagsasabi o nagtatanong, ang sinasabi ba ng ating Panginoong Diyos ay pwedeng baguhin? Because there are some instances in the Bible that we can see that God changed His mind. Pero take note, no? He did not change His mind. Because He is an unchanging God. Hindi nagmamaliw ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, iikot natin, ipapaliwanag ko isa-isa to para ma-digest natin. Let us have 3 points here, no? God is love. When we say God is love, He created man, humanity, and everything on earth out of love. No? Una, ginawa ang mundo, ginawa ang mga anghel, pero ang nagrebelde ang mga anghel, kaya ginawa ang tao upang replacement ng mga anghel na nagrebelde. Tandaan po natin yan. Ganun nangyari, no? Na nagrebelde ang mga anghel, mga one-third na anghel, kaya gumawa ng tao ang Diyos out of dust upang siya ay isang mapagkumbabang nilalang. Hindi kaya ng mga anghel na ginawa out of heavenly matter, no? Na kaya sila ay nagkaroon ng pride, no? Na sila ay naging mapagbataas. Kaya ang sabi ng Panginoon, gagawa tayo ng tao sa alabok. Bibigyan natin ng buhay at sila ay maging kawangis ng Diyos. Ibig sabihin ng kawangis, yung mga characters ng Diyos ay mapapasa Kanya, mapapasa atin. Therefore, we have this innate character na tayo ay mapagmahal, tayo ay mapagbigay, tayo ay masunurin, tayo ay mapagkumbaba. Lahat ng mga magandang traits ay nandyan para sa atin. Dahil yan ay kaloob ng ating Panginoon upang mag-glorify ang ating Panginoon Diyos. So, that's the reason why we are made, because of love. No? God is love. And if we are going to look at the Bible, yung kabuuan ng Biblia ay pagmamahal ang sentro niya. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ, unang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ikalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ganun po, no? Because God is love.
Yung pong unang-unang puntos natin dapat malaman, no? Ikalawang puntos, God is just. Ano yung just? Ha? Justice. Ano yung justice? No? Katarungan. Katarungan ang ating Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Binigyan tayo ng kalayaan. Binigyan tayo ng free will. Ano? So meron tayong free will upang tayo mismo ang gagawa ng ating kapalaran. Gagawin natin kung anong dapat. No? Binigyan tayo ng karapatan na mamili ng tama at mali. No? Upang maipakita sa mundo, maipakita sa buong mundo na ang ating Panginoon ay nandyan, na tayo ay mahal na mahal niya, kaya binigyan tayo ng karapatan na mamili. No? Ikatlong punto, God is faithful. Ano to? When you say God is faithful, God is faithful. He is there waiting for you to ask for repentance, for the forgiveness of our sins. Ano yung pong ating Panginoong Diyos? Nag-aantay. He is faithful, waiting for you. Ano? Ang doon, we have to act by repenting for our sins, for asking forgiveness for our sins. Pagbabago ng ating puso, natanggapin natin na meron tayong Panginoong Jesucristo na magsisave sa atin, sa ating mga kasalanan. Ngayon dito, sa God is faithful na to, dito natin masasabi na He really never changed His word. When He said He will do it, ano? Our God is faithful, and all the things na sinasabi niya, He will do it. Pag sinabi niya, ikaw ay kayong papagalingin, pag ikaw ay nagbago, gagawin niya yon. Pag sabi niya, ang iyong pamumuhay aking palalaguin, kung ikaw ay nagbago, sumunod ka sa utos ng ating Panginoon, gagawin niya yon. Problema sa atin, we modify the law of God. We interpret the Bible na kung saan tayo ay magbe-benefit, which is wrong. Dapat, kung anong sinabi ng Biblia, huwag natin i-modify yan na para masatisfy yung gusto mong mangyari. No? Because, when Jesus came to earth, ang sabi niya, I did not come to destroy the law and the prophets. I have come to enforce it. I have come to fulfill it. Sabi niya, di ba? So, tapos sabi, hindi, bakit pinago yung Jesus Christ yung nasa batas ni Moses? Hindi po. Hindi niya minodify. He is there to enforce it, to fulfill it. But the problem is, humanity are good in twisting the law of God. Nagiging fundamentalist sila. They twist the law para magsunod sa kanilang gusto mangyari. So sana ay hindi tayo ganun, no? He did not come to destroy the law, no? And the prophets. Tandaan natin po yan. Dahil ang batas, ang salita ng Diyos ay hindi yan mawawala hanggat hindi napupulfill ang lahat. Mula sa pinakamalaking titik hanggang sa pinakamaliit na titik ng jot, no? Tis and jots ang tawag, no? Ay hindi mawawala ang salita ng ating Panginoon. Kaya nandyan yan hanggat hindi siya may isa sa katuparan. But the problem is we people do not know how to do it. Simple lang naman yun eh. Unang-una is prayer. Do we pray? Yes, do we pray? We pray only if we are in trouble. Ibubag na kapatid. We pray when we are in trouble. We pray when we are with friends. We're with the fellowship. How's your personal prayer habit? Okay ba? Baka pakitang talo yung pagdarasal mo. Mga kapatid, yun ang unang-una. Prayer. Ikalawa, repentance. Do you repent for your sins?
Ikaw ba ay nagsisisi sa mga kasalanan mo? Okay na, makasala ka muli. Basta, you do your best to not to sin anymore. Dahil lahat tayo, we are all work in progress. We are all work in progress. We are destined to become perfect like God. So we can be with God. Yun po, no? Our destiny is to become perfect like God. Amen? So, ganun po, no? We have to become perfect. And if we are going to do that, ano mangyari? Pwedeng mabago yung salita ng Diyos. Yung kanyang judgment ay pwedeng mabago. No? It's only the instance. When we pray, God's decision may change. When we repent, God's decision may change. Halimbawa, nangyari kay Haring Hezekiah. Mamamatay na siya, di po ba? Tapos, sabi niya kay Propeta Isaiah 12, na mamamatay ka na. Anong ginawa ni Haring Hezekiah? Umiyak siya, nagdasal siya, ng buong puso na nagdasal siya. Anong ginawa ng Panginoon? Binago niya ang kanyang desisyon na siya ay mamamatay na. Diba? Ganon. At anong ginawa ng Panginoon? Pinaatas niya yung orasan ng 10 steps, 10 hours. Umatras ng 10 hours yung orasan, yung sandayan. Ganun po, no? Ganun ang ipapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Because God is sovereign. Ano pa? May isang pa ba? Noong sinira ng ating Panginoong Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha, nagbago rin ang kanyang isip, di ba? Because there is this prayer, there is this repentance, no? On the part of Moses. On the part of the people who nagkumutya kay Moses, kay Noah, na sabi, baliw ka, maggagawa ka ng arko sa taas ng bundok. Tinatawanan siya, di ba? And it's too late for them to repent because naibigyan yung judgment. Pero after the flood, then God gave these amendments to what He have said. Nasabi niya, papaiksin niya yung buhay ng tao sa 100 na lang, di ba? Tapos sabi niya na, hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Kaya, mga kapatid, kung ayaw mong mabulig sa apoy, sa dagat ng apoy, anong kailangan gawin? You have to act now. You have to accept Jesus as our Savior. You have to repent for your sins. Because it's only the way para tayo ay mas luwas sa ating mga kasalanan. And take note, sana ay pag tayo ay sumusunod sa batas ng Diyos, binabasa natin ang Biblia, ay huwag nating interpret to our interest dahil nagkakasala tayo. Sundan natin kung anong sabi. Plainly, kung anong sabi ng Panginoon, sundan natin. Huwag nating interpret, huwag natin bigyan ng meaning, ibang meaning. Dahil nagkakasala tayo. Revelations 22, 18 to 19. Sabi doon, Adam subtract to the words of God. Because pwedeng dagdagan ng sumpa o bawasan o dagdagan ng kabuhay ang buhay. Depende sa iyong ginawa. So is that clear, mga kapatid? So God's word never change. Tandaan po namin yan. At yung sabi mo nangyari na nagbalik yung kanyang decision, because God is faithful. He is faithful and waiting for you to repent. Kaya, alam mo magbabago yung salita ng Diyos dahil nasa pag ikaw nagbago, magbabago yung kanyang decision. And because He is faithful. So that is my message for today, given by God. So, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat at kami ay yung hinayaan dito. So, mga people dito